Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Papunta po sana ako ngayon, papunta na po ako kami ng Manila Bay, no? Pero may nabasa lang ako at ah, hindi ko po mapigilan na gumawa muna na ng reaction dito no sa nabasa natin, no. Maikli lang naman po to para mamaya magla-live po tayo papunta sa Manila Bay. Abangan po ninyo yung ating yung atin pong mga videos mamaya kasi opening po ngayon ay i-open po sa public yung Manila Bay. Gusto po natin unang araw masaksihan natin yung pagbubukas ng pinagandang Manila Bay, no. Tapos gusto ko ring naroon ako para pag may mga nagrally laban sa Manila Bay, ako mismo yung ako mismo itutulak ko yung isa sa mga rallyista papunta sa Bay, no. Talagang gagawin natin yan mamaya. Sana meron para mas maganda yung action natin, no? Okay, ang topic po natin ngayon, si Maring Winnie, no? Pinagre-resign si Pangulong Duterte para paupuin na itong si Aling Leni. Yan ang paglilingkod natin. Pero bago yan, pindot na. Okay, pag-usapan natin. Alam niyo po, medyo nahihilo na po ako rito kay Maring Winnie, no? Ano po yun, yung uunawain nyo dahil nagkakaedad. Anong tawag natin doon? Baka naman po, Maring Winnie, sumasablay na po yung ating no, yung ating napakatalino po kasi, no, matalino po tong mag-asawa na to, yung Winnie Monsod tsaka si Christian Monsod. Matatalino po to pareho, no. Kaya lang talagang ganun. Meron certain age na parang bumibigay na po yung katalinuhan natin, no. Kasi nung binasa ko tong article, si Maring Winnie mismo yung kumukontra sa kapwa, sa sarili niyang analysis, no? Ang analysis po niya, ito yung pamagat, no? Fact, the government has done a lousy job, no? Narito pa rin siya sa economist kasi to si Maring Winnie. Narito pa rin siya sa kanyang punto de vista ng isang ekonomista, no? Ano ba yung sinasabi ni Maring Winnie? Ngayon, hindi niya na makatwiran. Kasi naglabas tayo ng mga facts. Yung sinasabi niya na worse daw yung nangyari sa ating ekonomiya, nagpakita po tayo ng facts dyan, no? Sa Southeast Asia, hindi po tayo ang worse, no? Mas worse sa atin yung Thailand, mas worse sa atin yung ibinagsak. Yung binagsak po na ekonomiya, ibinagsak na ekonomiya ng Thailand at Singapore, ilang beses na po nating naipakita yung mga facts niyan. Kaya hindi na mabanggit ni Maring Winnie yan kasi lalabas na binabaluktot niya yung mga facts, no? Okay, eto na naman si Maring Winnie. Ang sinasabi niya rito na hindi dahil merong mga wars na bansa sa atin sa Southeast Asia ay papalusutin na natin si Pangulong Duterte, no? Ang sinasabi niya pa rin, ang sinasabi pa rin ni Maring Winnie, dahil sa kawalan ng yung panahon ng pandemic, palpak ang pagtugon ng gobyerno. Kaya pinoproject ng Pilipinas ay isa sa pinaka-worst na country na lalabas dito, no? Yun yung sinasabi ni Maring Winnie. Pero paano niya pinangatwiranan yan? Okay. Ito yung sinasabi niya, no? Ano ba yung mensahe ni... Kasi tayo sa totoo lang tayo, pandemic po to, Maring Winnie. Apektado po mayaman, mahirap na bansa sa buong mundo. Hindi po sa Southeast Asia, hindi po sa Asia lang. Pambuong mundo po tong pandemic na to. No? Wala pong nagsasabi na wala pong magde-deny ng sinasabi nyo. Pero hindi ibig sabihin na kasalanan ng gobyerno na yung mali ang patakbo ng gobyerno sa ating ekonomiya kaya bumagsak yung ekonomiya natin. Lahat po ng mayayamang bansa, no, US, Japan, apektado po nito. Sa Europe, apektado po ng pandemic. Sa maniwala kayo sa hindi, ekonomista pa naman kayo. Okay. Pero siya na rin ang nagsabi, no? Anong sinabi niya? Ang sinabi niya, ito yung sinabi niya, no? Ito po yung sinabi ni Maring Winnie. Worse daw to na ekonomiya natin, no? From
Sinabi pa siyang ano rito, taon parang from 1940s pa no? Wala naman pong pandemic na ganito noong unang panahon, no? From 1980s, eto na raw yung worst na ekonomiya natin. Tama yun, no? Walang nagre-refute niyan. Pero mula naman 1980s, wala namang ganitong pandemic, 'di ba? Ang huling pandemic pa parang 1918 o 1920s. Ganun pa po yung huling pandemic na naranasan ng buong mundo. Kaya hindi pa po nakakaranas uli, isang century na ang buong mundo nito. Kaya kakaiba po, no? Pero ang sinasabi niya, hindi ko lang ganong makita. Okay. Ito sinasabi ni ano no ni Maring Winnie. Ang sabi niya, bakit daw sa tingin niya ang gobyerno ay mayroong lousy job, no? Ito yung sinasabi niya. End of 2019 daw, ang Pilipinas sa 11 bansa sa Southeast Asia, pang-apat tayo sa pinakamagandang takbo ng ekonomiya. Pang-apat tayo sa Southeast Asia. Ayon kay Maring Winnie yan, noong 2019. Yan. Ngayon, pre-pandemic. Sabi ni Maring Winnie, pagkatapos daw ng pandemic, isa na tayo sa worse, no? Hindi niya na masabi na worse, no? Kasi ang pagbagsak ng ekonomiya ng Southeast Asia, bagsak po talaga lahat. Yung mga mayayaman sa Southeast Asia, pinakamayaman, Singapore, ang laki ng binagsak ng kanyang ekonomiya. Thailand, ang laki ng binagsak ng kanyang ekonomiya. Kasama na yung Pilipinas. So, pangatlo tayo sa pinakamalaking ibinagsak na ekonomiya sa Southeast Asia. So, ang sinasabi ni Maring Winnie, pre-pandemic 2019, ang ganda raw ng ekonomiya natin, no? Pang-apat tayo sa actually, yung figure ni Maring Winnie, isa nga tayo sa pinakamagandang ekonomiya sa buong Asia Parang pangalawa lang tayo sa China sa mabilis yung pag-unlad sa buong Asia. Okay. Ano po yung ibig kong sabihin dito, no? Sinasabi niya, nung nagkaroon daw ng pandemic, nagkawindang-windang na ekonomiya ng Pilipinas. Tama pare-pareho yun. Tama rin po ng 2019, maganda ekonomiya natin. Pero ang tanong ko po, Maring Winnie, sino po ba ang presidente noong 2019? Baka kasi ang pinalalabas nyo ba na hindi si Pangulong Duterte? Yung pinakamagandang ekonomiya natin noong 2019, ayon na rin sa inyo, sino po ba ang presidente noong 2019? Hindi po ba? Si President Duterte. Pang-apat tayo, sabi mo hindi ko sinabi yan. Ikaw ang nagsabi niyan. Tapos bigla nung nag-pandemic, pangatlo tayo sa pinaka-worst na tinamaan ng pandemic. Ang point ko lang, Maring Winnie, hindi po si Duterte yung yung dahilan kung bakit tayo bumagsak. Si Duterte yung pangulo nung pinakamataas yung ekonomiya natin noong 2019 Bago mag-pandemic, ang taas ng ekonomiya natin, presidente na si Duterte. Nung nag-pandemic, presidente pa rin si Duterte, bumagsak yung ekonomiya natin. Dahil ba kay Duterte? Dahil sa pandemic. At kakaiba po kasi yung Pilipinas, no? Marami sa atin ang nagpapasok karamihan ng marami pong kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas galing po sa OFW. Kung bagsak po ang ekonomiya ng mayayamang bansa, ano sa tingin niyo yung mga mangyayari sa OFW? No? At yan po yung nangyari. Nakakalimutan mo, Maring Winnie. Ang iniisip mo lang, Duterte, Duterte. Pag may nangyari po sa buong mundo, apektado po lagi ang Pilipinas. Bakit po? OFW, isa sa mga inaasahan natin yan na nagpapakita sa bansa. At matagal na pong pangyayari yan. Hindi nagsimula kay Duterte yung pag-asa sa OFW. Ang ibig natin sabihin, Maring Winnie, ang daming nawalan na trabaho na OFW. Yun yung kinakalimutan mo sa pagsuri mo sa ekonomiya no? Ang daming nawalan ng trabaho ng OFW. Ang dami nga nating inuwi. Ilan libo na ba yung inuwi natin ng libre? Dahil nawalan sila ng trabaho sa ibang bansa. Siyempre,
Dati nagko-contribute to sa ekonomiya tong mga tao na to. Ngayon, wala na. O, paano ko nalaman yan? Yung anak kong flight attendant, o, di ba isa sa mga umuwi yan sa Pilipinas? Dahil wala ng trabaho yung airlines. Yung mga airlines dahil hindi na makalipad. Ang daming industriya nagsara sa ibang bansa. At kada may industriya nagsasara sa ibang bansa, apektado tayo dahil may Pilipino ron na naninilbihan. Kahit na lang yung bumagsak lang yung ekonomiya ng isang bansa, may mga OFW tayo na, 'di ba? Naapektado dahil siyempre ang poprotektahan ng mga bansa na yon, uunahin nilang tanggalin yung mga OFW kaysa sa mga manggagawa nila. Yun po yun, Maring Winnie. Kaya po tayo, yung ekonomiya po natin bagsak tapos nag-lockdown pa tayo. Hindi ibig sabihin na kasalanan ni Duterte kung bakit bagsak ang ekonomiya. Ngayon, pag nakabangon tayo, ano naman kakatwiran mo, hindi na naman si Duterte. Kinakalimutan mo kasi, 2019, maganda raw ang ekonomiya ng 2019 bago mag-pandemic. Kasalanan ni Duterte kung bakit bumagsak yung... Hindi. Si Duterte din yung Pangulo no magandang ating ekonomiya. Baka nakakalimutan. Ito kasi yung gustong ipasok ni Maring Winnie. No? Kaya daw dapat, sabay ipapasok ni Maring Winnie ang mga salitang ganito. Kaya daw dapat mag-resign na itong si Pangulong Duterte para makaupo na si Leni, para may laban-laban tayo sa ekonomiya. Maring Winnie naman, no? Ano ka ba naman? Baka pag pinaupo mo yan si Leni, lalo magkawindang-windang yung ekonomiya natin. Ito yung katwiran kasi ni Maring Winnie. Bakit daw bumagsak lalo yung ekonomiya natin? Samantalang napakasimple ng dahilan, pandemic ang dahilan. Pero may ibang paliwanag si Maring Winnie. Kaya nga pumapasok na dito yung edad factor, no? Baka naman Maring Winnie, ano yung term natin yan sa mga Tagalog? Baka nag-uulyanin ka na, no? Kasi pinuri mo yung 2019 na ekonomiya. Si Duterte Pangulo nun. Ito yung sinasabi niya kasi, no? Bakit daw bumagsak ang ekonomiya? Ito kasi, President Duterte and his administration stumbled so badly. Instead of concentrating on the problem at hand, there were too many distractions, no? Ito yung sinasabi niya. It had destroyed ABS-CBN. Sinisi kay Duterte. It had to pass an anti-terrorism bill. It had to try to establish a revolutionary government. Pati revolutionary government, gustong isisi kay Pangulong Duterte. It had to protect the Chinese government. And it had to conceal the problems regarding the President's help for the people. No? Isa-isay natin, no? Kaya daw bumagsak ang ekonomiya natin dahil pinasara yung ABS-CBN. Kaya daw bumagsak ang ekonomiya natin dahil nagpasa ng anti-terrorism bill. Kaya daw bumagsak ang ekonomiya natin dahil nagtangka daw ng magtatag ng revolutionary government. Kaya daw bumagsak ang ekonomiya natin dahil pinoprotektahan natin yung Chinese government. At kaya daw bumagsak yung ekonomiya natin dahil ayaw ilantad ni Pangulong Duterte ang kanyang problema sa kalusugan. Kayo na po ang magpasya. Si Maring Winnie po ba ay hindi alam ang salitang pandemic? Kaya po bagsak ang ekonomiya natin kahit na anong katwiran mo para mapaupulan si Leni. Kaya po bagsak ang ekonomiya natin dahil po sa pandemic. Pag paumanin nyo na po, ginagalang ko po kayo. Hindi po ako likas hindi po ako bastos sa mga nakakatanda. Pero kung nag-uulyanin na po tayo, Philippine Daily Inquirer, baka naman, meron naman na kayong batang kolumnista. Si Jejo Marcontawe na lang. Hanggang dito na lang. Kita-kita tayo mamaya sa Manila Bay. Badong Aratilis po.